Isang magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee Eto Camarongan, na nagbabalik upang magtalakay ng ating mga FIBA rules at iba ang ating tatalakay ng Article 26 and 3 seconds. Pero bago po ang lahat, shout out po muna sa SBP Irog Jeddah Chapter sa Saudi Arabia sa pamumuno ni kaibigang Chris Gonzalez. At ganun din po sa mga kaibigan ko na taga Bahamas, Miami Beach, Arizona at New York. At ganun din po sa Manila High School Class 1975 for the forthcoming Golden Anniversary Reunion. Ngayon po, tutuloy na po tayo sa pagtalakay ang Article 26 and 3 seconds. Ang sabi po sa rules na yon, a player shall not remain in the opponent's restricted area for more than 3 consecutive seconds while his team is in control of a live ball in the front court and the game clock is running. Ang sabi po sa wikang Tagalog, ang manlalaro po ay hindi pwedeng manatili sa restricted area ng kalaban for more than 3 segundong magkakasunod habang ang kanilang koponan ay may control ng live ball sa kanilang front court at ang oras ay tumatakbo. Yan po ang 3 seconds rule. Pero meron pong allowances ang player na yon. Allowances must be made for a player who, sabi doon, merong palugit sa wikang Tagalog. Ang sabi doon, makes an attempt to leave the restricted area. Kung ang player po nasa restricted area na, natawagan na siya ng 3 seconds, nabilangan na, pero hindi pa binabaksak dahil po meron pong natawagan more than 3 consecutive seconds. Attempt sa palabas doon, wala na pong 3 seconds. Dahil meron pong palugit, may allowance doon. Kasi ang pagtawag ng 3 seconds, kailangan huling-huli natin na nakatayo pa rin ang kalaban doon. Pero ito po, makes an attempt to leave the restricted area. Pangalawa po sa pagbigay ng palugit, yung is in the restricted area when he or his teammate is in the act of shooting and the ball is leaving or has just left the player's hands on the shot for a goal. Ang sabi po doon, may palugit ang player na nasa restricted area, nasa act of shooting siya. Or sabi doon, paalis ang bola sa kanyang kamay, leaving. Or kaalis lamang ang bola sa kanyang kamay on a shot for a goal. Wala pang 3 seconds doon. Kaya nga po dito, ang laging advice sa amin, every time a referee calls a 3 seconds violation, he must know where the ball is. Kung may get 2.5 seconds na ang bilang niya at nakita niya ang player, kakampi ng player na yon na nasa restricted area, merong act of shooting pa-attempt, wala po tayong withheld whistle po tayo. Huwag tayo natawag ng 3 seconds. Dahil pag yan itinira niya, wala na pong 3 seconds violation ang kanyang kakampi sa loob ng restricted area. Kasi madalas dito mga referee, maraming sitwasyon dito, pag tumawag ng 3 seconds, ang bola on front na shot, pumasok. Nagkakaroon ng problema doon. Okay ba? Kaya nga po, lagi naming suggestion o mungkahi sa mga player, sa radio referee, na pagkatawag ka ng 3 seconds, kailangan po alamin mo kung nasaan ang bola. If the ball is in the hands of a player who is in the act of shooting, withhold your whistle. Don't blow your whistle. Tingnan nyo muna, pag binitawan nyo yun, wala na pong 3 seconds violation. Okay ho ba? Itong pangatlong palugit na ibibigay sa player, sabi doon, dribbles in the restricted area to shoot for a goal after having been there for less than 3 consecutive seconds. Ang player po, A1, papag sa restricted area, nasa restricted area siya. Then, aiming for a shot, for a goal. Sabi niya. Pero, less than 3 seconds na doon siya, wala po 3 seconds violation. Kaya maliwanag doon, sabi doon, dribbles in the restricted area to shoot for a goal after having been there for less than 3 consecutive seconds. Kung less than 3 consecutive seconds doon, nag-dribble pa rin sa restricted area, aiming for a shot for a goal, wala na pong 3 seconds yun. Nabigyan siya ng allowances doon. Kaya ba? Tapos, ang sabi doon sa Article 26.1.3, sabi doon, to establish himself outside the restricted area, the player must place both
feet on the court outside the restricted area. Para po hindi siya mabilangan ng 3 seconds, kailangan po both feet niya outside the restricted area. May mga sitwasyon na mga player ginagawa to, itinataas lamang isang paa. Pero ang isang paa sa labas, ang isang paa sa restricted area, iangat niya, magkakaroon po ng 3 seconds violation doon. Ang sabi sa rules, both feet on the court outside the restricted area. Hindi po pwede ang isa lang. Kailangan both feet. Dadako naman po tayo sa OBRI ng Article 26 and 3 seconds. Ang sabi po sa unang statement, it is a violation when a player leaves the court at the end line to avoid a 3-second violation and then re-enters the restricted area. Ang example po doon, sabi doon, A1 in the restricted area for less than 3 seconds moves out of bounds at the end line to avoid a 3-second violation. A1 then re-enters the restricted area. Ang sabi po doon, yung A1 po nasa restricted area less than 3 seconds. Then lumabas siya doon sa end line to avoid daw ang 3 seconds violation. And then pumasok siya muli sa restricted area. Ang sabi doon sa interpretation, this is a 3-second violation by A1. Okay ba? So the statement, ang sabi doon, a player shall not remain in the opponent's restricted area for more than 3 consecutive seconds while the player's team is in control of a live ball in the front court and the game clock is running. Ang sabi po doon sa example, Article 26-4, A1 in the restricted area for 2.5 seconds, release the ball on a shot for a goal. The ball misses the backboard and the ring, and A1 rebounds it. Ang sabi sa interpretation, this is a legal play by A1. Team A has ended its control of a ball when A1 released it on a shot. With A1's rebound, Team A gained a new control of the ball. So since may new control of the ball siya, another more than 3 consecutive seconds ang ibibigay sa kanila. Ulitin natin dito. Sabi doon sa A1, nasa restricted area for 2.5 seconds. Then, release the ball, binitaw niya ang bola on a shot for a goal. Pero ang bola misses the backboard and the ring. Kapos po yun. Then, yung A1 din ang siya nakarebound ng bola. Ang sabi doon po sa interpretation, legal po ang play ng A1. Sabi dahil ang Team A daw ay natapos na ang control ng bola nung tumira ang A1 on a shot. With A1's rebound, Team A gained a new control of the ball. Maliwanag ko pa tayo doon. Isa pang example dito, while the thrower in A1 has the ball in the hands in the front court, A2 remains in the opponent's restricted area for more than 3 seconds. Sabi doon, yung A1 po, thrower siya, nasa labas po, sideline. While the thrower in A1 has the ball in the hands in the front court, sa front court po sila nag-inbound. Yung kakampi niya, A2, remains in the opponent's restricted area for more than 3 seconds. Sobra-sobra na. Ang sabi sa interpretation doon, this is a legal play by A2. Team A has the control of the ball. However, the game clock has not yet started. Maliwanag pa, legal play daw po yun. Kahit ang Team A may control ng bola, pero ang orasan po, ang game clock ay hindi pa po tumatakbo. Kaya po, maliwanag po pa tayo doon. Yan po ang Article 26. Tinalakay natin ang rule ng Article 26 sa 3 seconds rule, pati po ang OBRI ng Article 26 3 seconds. Yan po lahat po ang ating natalakay ngayon gabi. Nawa po ay maunawaan natin ang mga rules na ito. Muli, bago po tayo magwakas, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po muli sa inyo lahat at isang magpagpalang araw muli. Bye-bye.